Kumusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Renato Bagani, isang manggagamot na may 35 taong karanasan. Ngayon, ating tatalakayin ang paksang mga prutas na makakatulong sa malusog na bato at pagbawas ng pag-ihi sa gabi. Mga kababayan, naranasan nyo na bang biglang magising sa gitna ng gabi dahil sa pag-ihi? Minsan isa, minsan dalawa, at kung minsan pa nga, 3 beses sa isang gabi. Bawat pagbangon ay nakakapagod, bumibilis ang tibok ng puso, at kinabukasan ay mabigat ang ulo at pakiramdam na parang hindi nakatulog ng maayos. Marami sa atin ang sanay na sa pakiramdam na ito at iniisip na bahagi na ito ng pagtanda. Ngunit totoo nga ba ito? Mayroon ding nagpatingin sa doktor at nakita sa resulta ng kanilang laboratorio na bahagyang mataas ang creatinine level. Sasabihin ng doktor na hindi pa naman ito mapanganib at payuhan lamang na maging maingat sa pagkain. Dahil dito, nagsisimula na kayong mag-diet at umiwas sa iba't ibang pagkain, karne, isda, maalat, matamis. Mayroon pa ngang hindi nangangahas kumain ng prutas dahil baka matamis at lalong mapagod ang bato. Ngunit nakapagtataka, habang lalong umiiwas, lalong humihina ang katawan. Habang lalong natatakot kumain, lalong nagiging putol-putol ang tulog. Ang ihi ay bumubula pa rin, hindi pa rin nababawasan ang pag-ihi sa gabi, at ang pakiramdam ay lalong bumibigat. Nakikita niyo ba ang inyong sarili sa kuwentong ito? Nakipag-usap ako sa maraming Pilipinong senior citizen at isang pangungusap ang paulit-ulit kong naririnig. Hindi ko alam kung saan ako nagkamali, pero habang lalo akong nag-iingat, lalong humihina ang katawan ko. Ang pinakanakapagpapaisip sa akin ay hindi ang mga numero sa laboratorio, kundi ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Ang pakiramdam na pinagsikapan mo na ang lahat ngunit hindi pa rin bumubuti ang iyong katawan. At mula sa mga kuwentong iyon, napagtanto ko ang isang napakahalagang bagay na hindi gaanong napapansin. Hindi nangangahulugang magiging malusog ang bato sa pamamagitan ng pag-iwas sa maraming pagkain. Kung minsan, humihina ang bato dahil sa kakulangan ng mga sustansiyang kailangan nito, hindi dahil sa labis. Nakakapagtaka, hindi ba? Marami ang nag-iisip na kung mahina ang bato, kailangan mong umiwas sa prutas dahil sa takot sa tamis, potassium, at labis na paglilinis. Ngunit mga kababayan, ang bato ay parang isang tahimik na manggagawa. Kung araw-araw mo itong papagtatrabahuhin ng kulang sa enerhiya, proteksyon, at tamang nutrisyon, unti-unti itong mapapagod at magdudulot ng iba't ibang karamdaman. Ang magandang balita ay may kakayahan pa rin ang katawan ng mga senior citizen na bumalik sa dati kung ito ay inaalagaan ng tama. At kung minsan, ang tamang pag-aalaga ay hindi matatagpuan sa mamahaling o komplikadong mga bagay, kundi sa mga prutas na pamilyar sa atin. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang 6 na uri ng prutas. Marami sa mga ito ay kinakain nyo pa rin araw-araw, ngunit hindi nyo inakala na makakatulong sila sa paggaan ng trabaho ng bato, pagpapatatag ng creatinine, at higit sa lahat, pagbawas ng pag-ihi sa gabi. Kung gagamitin ng tama, ang mahalaga ay hindi nyo kailangang kainin ang lahat ng 6 na uri. Kailangan lang ninyo ang isa sa 6 na uri na nababagay sa inyong katawan, kainin sa tamang oras at sa tamang dami upang unti-unting mapabuti ang bato. At mga kababayan, gusto kong sabihin ito sa inyo ng maaga upang mapanatag ang inyong kalooban dahil hindi ito payo na itigil ang gamot at hindi rin ito nangangako ng labis. Ito ay mga praktikal na kaalaman na hango sa karanasan ng maraming senior citizen na sumubok at naramdaman ang pagbabago ng banayad at tuloy-tuloy. Lalo na, ang ika-6 na prutas sa listahang ito ay may epekto na ikinagulat ng marami. Iyon ay ang pagtulong sa mas malalim na pagtulog sa gabi. At alam niyo na, kapag mas malalim ang tulog, doon lamang tunay na nakakapagpahinga at nakaka-recover ang bato. Kaya naman, mga kababayan, sana ay panoorin niyo ang video na ito
hanggang sa dulo, hindi para lang marinig ang marami, kundi para mahanap ang prutas na pinakaangkop sa inyong sariling katawan. Kung ito ang unang beses nyo sa aming channel, paki-subscribe at i-turn on ang notification bell. Tuwing linggo, magkikita-kita tayo rito upang magbahagi ng mga simpleng paraan na madaling gawin, makakatulong sa mas malusog na bato, mas malalim na tulog, at mas tahimik na buhay araw-araw. At ngayon, simulan natin sa unang prutas. Isang maliit na prutas, ngunit may kakayahang protektahan ng mabuti ang mga daluyan ng dugo sa bato, isang bagay na kulang sa maraming senior citizen nang hindi nila nalalaman. Prutas bilang isa, blueberry. Mga kababayan, ang unang prutas na nais kong ibahagi ngayon ay ang blueberry. Isang maliit na prutas, simpleng tingnan, ngunit may napakahalagang papel sa kalusugan ng bato ng mga senior citizen. Marami sa inyo ang nakakarinig ng blueberry at iniisip agad ang malinaw na paningin, magandang alaala o puso. Ilan lang ang nag-uugnay ng prutas na ito sa bato. Ngunit mga kababayan, ang ating bato ay gumagana ba o hindi, naglilinis ba ng dugo ng maayos o hindi, ay lubos na nakasalalay sa maliliit na daluyan ng dugo na nagbibigay sustansiya sa glomeruli ng bato. At sa puntong ito, ang blueberry ay lubhang kapaki-pakinabang. Mayaman ang blueberry sa natural na antioxidants, lalo na ang anthocyanin group. Ang mga sangkap na ito ay may epekto sa pagpapagaling ng talamak na pamamaga sa maliliit na daluyan ng dugo. Kapag mas maluwag ang daloy ng dugo sa bato, mas mahusay na nabibigyan ng sustansiya ang glomeruli. Ang proseso ng pagsala ay magiging mas madali. Dahil dito, ang creatinine ay may posibilidad na maging stable sa paglipas ng panahon at hindi tumataas ng tahimik tulad ng kinakatakutan ng marami. Napansin niyo ba? Marami sa mga may mahinang bato ay madalas ding nakakaranas ng lamig sa likod, pagod sa hapon, at mabigat na pakiramdam sa kamay at paa. Hindi lamang ito tanda ng pagtanda kundi pati na rin ng mahinang sirkulasyon sa rehiyo ng bato. Kapag ginamit ng tama, nakakatulong ang blueberry na mapabuti ang microcirculation kaya ang katawan ay nakakaramdam ng mas gaan at hindi gaanong pagod. Isang mahalagang punto pa, may kakayahan ang blueberry na bawasan ang oxidative damage sa glomeruli. Kapag ang glomeruli ay naiirita o may banayad na pamamaga sa loob ng mahabang panahon, madaling makalusot ang protina sa ihi na nagre-resulta sa pagbula na nararanasan ng marami sa inyo. Kapag humupa ang pamamaga, magiging mas siksik ang filter ng bato, kaya magiging mas malinaw ang ihi at unti-unting bababa ang bula sa paglipas ng panahon. Nakarinig ako ng isang lalaking higit 55 taong gulang na nagsasabi na dati 2 beses siyang umiihi sa gabi at paggising sa umaga ay pagod at mabigat ang kanyang mga paa. Matapos siyang turuan na kumain ng kaunting blueberry sa tanghali kasama ang pagkain ng masustansyang pagkain, pagkatapos lamang ng ilang linggo ay gumaan ang kanyang pakiramdam at naging 1 beses na lang siyang umiihi sa gabi. Sinabi niya na hindi naman ito agad gumaling, ngunit malinaw na naging mas komportable ang kanyang katawan. Mga kababayan, iyan ang uri ng pagpapabuti na kailangan ng mga senior citizen, mabagal ngunit tuloy-tuloy. Gayunpaman, hindi nangangahulugang mas marami ang blueberry ay mas mabuti. Ito ay napakahalaga. Para sa mga may mahinang bato, sapat na ang 1 dakot, mga 10,015 sariwang prutas bawat pagkain. Ang labis na pagkain ay maaaring magdulot ng mas malaking dami ng natural na asukal na kailangang iproseso ng katawan na hindi makabubuti sa bato. Ang pinakamagandang oras upang kumain ng blueberry ay sa tanghali o sa unang bahagi ng hapon. Sa panahong ito, matatag ang digestive system, madaling maabsorb ng katawan ang mga antioxidants nang hindi nagdudulot ng pressure sa bato. Hindi ka dapat kumain ng blueberry sa gabi dahil maaari itong maging mas sensitibo ang pantog na madaling makakaapekto sa pagtulog. Isang mahalagang paalala, ang blueberry
ay dapat kainin ng buo, hindi dapat ihalo sa smoothie at inumin ng regular. Kapag ginawang smoothie, mas mabilis na naabsorb ang asukal na nagdudulot ng mas maraming regulasyon sa bato. Kung walang sariwang blueberry, maaari kang gumamit ng frozen blueberry na natural na tinunaw at pinapanatili pa rin ang nutritional value nito. Mga kababayan, ang blueberry ay hindi isang gamot, ngunit ito ay isang tahimik na tagapagtanggol ng bato. Kapag ginamit ng tama ang dami at oras, ang maliit na prutas na ito ay nakakatulong sa pagpapagaling ng pamamaga, pagprotekta sa mga daluyan ng dugo ng glomeruli, at pagtatatag ng pundasyon para sa mas matatag na creatinine sa paglipas ng panahon. Kung sa tingin niyo ay kapaki-pakinabang ang pagbabahagi na ito, pakikomento ng number 1 upang malaman ko na sinusubaybayan niyo pa rin ito. At ngayon, dumako tayo sa ikalawang prutas. Isang prutas na konektado sa alaala ng ating bansa na nakakatulong sa pagpapabuti ng dugo, pagbawas ng pagod, at angkop sa mga may mahinang bato na madalas nahihilo at pagod sa hapon. Prutas bilang 2, mulberry daw. Tam. Mga kababayan, ang ikalawang prutas na nais kong ibahagi ngayon ay ang mulberry. Isang prutas na pamilyar sa maraming senior citizen, lalo na sa mga probinsya, ngunit madalas ay hindi pinapansin pagdating sa kalusugan ng bato. Marami sa inyo ang nakakaalala ng mulberry bilang isang prutas na kinakain lang o ginagamit sa paggawa ng alak. Ilan lang ang nag-iisip na ang mulberry, kung gagamitin ng tama, ay makakatulong sa katawan ng mga senior citizen na mabawasan ang pagod, pagkahilo, at sa gayon ay hindi direktang makakatulong sa bato na gumana ng mas madali. Mga kababayan, mayroong isang karaniwang kondisyon sa mga may mahinang bato na hindi gaanong napapansin, iyon ay ang kakulangan sa enerhiya at banayad na anemia. Hindi naman malubha ang anemia ng tao, ngunit laging pagod, nanghihina ang mga kamay at paa, lalo na sa hapon. Mayroon ding mga nakakaramdam ng bahagyang pagkahilo at pagkaantok sa pagitan ng 34 p.m. parang naubusan ng baterya ang katawan. At kapag pagod ang katawan, hindi rin makakagana ng maayos ang bato. Ang mulberry ay isang prutas na may kakayahang magpalakas ng dugo ng banayad. Naglalaman ito ng maraming natural na compound na sumusuporta sa paggawa ng dugo, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, at pagbawas ng matagal na pagod. Kapag mas mahusay ang sirkulasyon ng dugo, mas stable ang daloy ng dugo sa bato, mas regular na nabibigyan ng sustansiya ang glomeruli, at mas madali ang proseso ng pagsala. Pansinin niyo, marami ang nakakaranas ng pagbabago pagkatapos kumain ng mulberry sa loob ng ilang panahon. Nababawasan ang pagod, hindi gaanong mabigat ang ulo, at hindi na gaanong nanghihina sa hapon. At kapag may sapat na enerhiya ang katawan, nababawasan din ang pag-ihi sa gabi dahil hindi na napapagod ang bato sa gabi. Nakarinig ako ng isang babae na higit 60 taong gulang na nagsasabi na dati tuwing hapon ay kailangan niyang humiga dahil sa pagod at pakiramdam niya ay laging malabo at hindi komportable. Matapos siyang turuan na kumain ng kaunting hinog na mulberry sa tanghali, pagkatapos lamang ng ilang linggo ay naging mas malakas ang kanyang pakiramdam. Hindi na niya kailangang humiga ng madalas sa hapon. Sinabi niya na hindi naman ito agad gumaling, ngunit malinaw na naging mas malakas ang kanyang pakiramdam. Para sa mga senior citizen, mga kababayan, iyan ay napakahalaga na. Isa pang pinahahalagahan na benepisyo ng mulberry ay ang natural na kakayahan nitong maging antioxidant na nakakatulong sa pagbawas ng banayad na pamamaga sa katawan. Kapag nabawasan ang talamak na pamamaga, hindi gaanong naiirita ang bato na nag-aambag sa mas malinaw na ihi at mas kaunting bula sa paglipas ng panahon. Gayunpaman, hindi dapat kumain ng labis na mulberry. Para sa mga may mahinang bato, sapat na ang isang maliit na dakot bawat pagkain. Ang labis na pagkain ay maaaring magdulot ng pagbabago sa blood sugar, lalo na sa mga may diabetes o pre-diabetes.
Ang pinakamagandang oras upang kumain ng mulberry ay sa tanghali o sa unang bahagi ng hapon. Ito ang oras na kailangan ng katawan ng banayad na enerhiya upang maiwasan ang pagkapagod sa bandang huli. Hindi ka dapat kumain ng mulberry sa gabi dahil maaaring maging sanhi ito ng bahagyang pagkaantok, makakaapekto sa pagtulog, at hindi direktang magpalala sa pag-ihi sa gabi. Ang mulberry ay dapat kainin ng natural na hinog, hugasan ng mabuti, at kainin ng buo. Hindi dapat ibabad sa alak para sa regular na paggamit dahil hindi angkop ang alak sa mga may mahinang bato. Kung walang sariwang mulberry, maaari kang gumamit ng pinatuyong mulberry na nilaga sa tubig ngunit sa napakaliit na dami lamang. Mga kababayan, ang mulberry ay hindi isang prutas na lunas sa sakit, kundi isang paraan upang dahan-dahang pakainin ang katawan, tulungan ang mga senior citizen na magkaroon ng mas maraming lakas, mas maraming dugo, at mas matibay na pundasyon upang mas madali ang trabaho ng bato. Kapag bahagyang gumaling ang katawan araw-araw, unti-unti ring gagaling ang bato. Kung sa tingin nyo ay kapaki-pakinabang ang pagbabahagi na ito, pakikomento ng number 2 upang malaman ko na sumusubaybay pa rin kayo sa akin. At ngayon, dumako tayo sa ikatlong prutas, isa pang pamilyar na prutas, napakabuti para sa mga daluyan ng dugo, at lalo na angkop sa mga madalas umihi sa gabi, nilalamig ang likod, at sumasakit ang tuhod. Prutas bilang 3, ubas, nga, itim. Mga kababayan, ang ikatlong prutas sa listahang ito ay ubas itim. Isang prutas na napakapamilyar, matatagpuan sa halos lahat ng palengke at supermarket, ngunit madalas ay hindi nauunawaan pagdating sa kalusugan ng bato ng mga senior citizen. Marami sa inyo ang nakakarinig ng ubas at iniisip agad ang tamis, ang asukal, at nag-aalala na ang pagkain nito ay magdudulot ng mas maraming paglilinis sa bato. Kaya naman, hindi kakaunti ang mga may mahinang bato na kusang loob na tinanggal ang ubas sa kanilang diet. Ngunit mga kababayan, ang ubas na itim, kung gagamitin ng tama, ay lubhang naiiba sa ating mga kinakatakutan. Ang pinakamahalagang katangian ng ubas na itim ay matatagpuan sa madilim na balat nito kung saan naglalaman ito ng maraming natural na antioxidant compound, lalo na ang resveratrol at anthocyanin. Ang mga sangkap na ito ay may epekto sa pagprotekta sa mga dingding ng daluyan ng dugo, lalo na sa maliliit na daluyan ng dugo na nagbibigay sustansiya sa glomeruli ng bato. Kapag malusog ang mga daluyan ng dugo at nababanat, mas matatag ang daloy ng dugo sa bato, mas madali ang paglilinis ng bato, at mas kaunti ang pagka-overload sa gabi. Pansinin niyo, marami sa mga may mahinang bato ay madalas ding nakakaranas ng lamig sa likod, sumasakit ang tuhod, mabigat ang paa sa hapon, at madaling magising sa gabi dahil sa pag-ihi. Ang mga sintomas na ito ay karaniwang nauugnay sa mahinang sirkulasyon at mahinang daluyan ng dugo sa rehiyon ng bato. Ang ubas na itim, kapag regular na ginagamit sa tamang dami, ay nakakatulong sa pagpapabuti ng sirkulasyon, kaya sumusuporta sa pagbawas ng lamig sa likod at pagbawas ng dalas ng pag-ihi sa gabi sa paglipas ng panahon. Isa pang benepisyo ng ubas na itim ay ang kakayahan nitong bawasan ang talamak na pamamaga. Kapag ang bato ay may banayad na pamamaga sa loob ng mahabang panahon, madaling lumuwag ang filter ng glomeruli na nagdudulot ng pagtagas ng protina sa ihi na nagreresulta sa bula. Ang mga antioxidant sa ubas na itim ay nakakatulong sa pagpapagaling ng kondisyong ito, kaya nag-aambag sa mas malinaw na ihi at pagbawas ng bula ng natural at unti-unti. Nakarinig ako ng isang lalaking higit 67 gulang na nagsasabi na dati madalas siyang nilalamig sa likod at gabi-gabi ay 2 beses siyang bumabangon upang umihi. Matapos siyang turuan na kumain ng kaunting ubas na itim sa tanghali kasama ang pagkain ng mas kaunting asin at pagtulog ng maaga, pagkatapos lamang ng 1 buwan,
ay naging mas mainit ang kanyang likod at naging isang beses na lang siyang umiihi sa gabi. Sinabi niya na hindi naman ito agad malaking pagbabago, ngunit unti-unti ay naging mas komportable ang kanyang pakiramdam. Para sa mga senior citizen, mga kababayan, ang unti-unting pagbabagong iyon ay napakahalaga. Gayunpaman, ang ubas na itim ay kailangan kainin ng tama. Para sa mga may mahinang bato, sapat na ang 8 hanggang 12 piraso bawat pagkain, nguyain ng mabuti, at kainin ng dahan-dahan. Hindi dapat kainin ang buong kumpol dahil ang dami ng natural na asukal ay maaring magdulot ng mas maraming regulasyon sa katawan. Ang pinakamagandang oras upang kumain ng ubas na itim ay sa tanghali o sa unang bahagi ng hapon, kapag ang katawan ay nangangailangan ng banayad na enerhiya at ang sirkulasyon ay gumagana ng maayos. Hindi ka dapat kumain ng ubas na itim sa gabi, lalo na pagkatapos ng 6 p.m. dahil maaaring maging mas sensitibo ang pantog at magpalala sa pag-ihi sa gabi. Bukod pa rito, ang ubas na itim ay dapat kainin ng buo, hindi dapat gawing juice at inumin ng regular. Ang juice ng ubas ay nagdudulot ng napakabilis na pag-absorb ng asukal na hindi angkop sa mga may mahinang bato o may diabetes. Kung walang sariwang ubas na itim, maaari kang gumamit ng pinatuyong ubas na itim, ngunit sa napakaliit na dami lamang, ibabad sa maligamgam na tubig upang lumambot at kumain ng ilang piraso. Hindi dapat kumain ng pinatuyong ubas na may asukal o iba pang uri ng jam ng ubas, dahil ang idinagdag na asukal ay mag-aalis ng orihinal na benepisyo ng prutas. Mga kababayan, ang ubas na itim ay hindi isang prutas na dapat kainin ng marami kundi dapat kainin ng tama at regular. Kapag ginamit ng tama, nakakatulong ang ubas na itim na protektahan ang mga daluyan ng dugo sa bato, bawasan ang banayad na pamamaga, suportahan ang sirkulasyon, at sa gayon ay makakatulong sa bato na gumana ng mas payapa at unti-unting mabawasan ang pag-ihi sa gabi. Kung sa tingin nyo ay kapakipakinabang ang pagbabahagi na ito, pakikomento ng number 3 upang malaman ko na sinusubaybayan nyo pa rin ako. At ngayon, dumako tayo sa ika-4 na prutas. Isang prutas na may napakalakas na kakayahan na maging antioxidant, lalo na angkop sa mga may creatinine sa kalagitnaan at madalas nag-aalala dahil sa matagal na pagbula ng ihi. Prutas bilang 4, granada, pula. Mga kababayan, ang ika-4 na prutas na nais kong ibahagi ngayon ay ang granada, pula. Isang prutas na mukhang ordinaryo, matatagpuan sa maraming palengke sa Pilipinas, ngunit nagtataglay ng napakalakas na kakayahang maging antioxidant, lalo na angkop sa mga senior citizen na nag-aalala dahil sa kanilang creatinine na nasa kalagitnaan at matagal nang bumubula ang ihi. Marami sa inyo ang kumain na ng granada dahil sa masarap na lasa nito, asim-tamis at madaling kainin. Ngunit bihira lang mag-isip na ang granada ay konektado sa kalusugan ng bato. Sa katunayan, mga kababayan, isa sa mga dahilan kung bakit humihina ang bato habang tumatanda ay hindi dahil sa labis na pagkain, kundi dahil sa matagal na talamak na pamamaga at oxidative stress na nagaganap sa katawan sa loob ng maraming taon. Kilala ang granada, pula, dahil sa mataas na nilalaman nito ng natural na polyphenols. Ito ang mga compound na nakakatulong sa pag-neutralize ng free radicals, nagpapabagal sa proseso ng pagkasira ng cell, kasama na ang mga cell sa glomeruli ng bato. Kapag mas kaunting naiirita ang glomeruli, mas siksik ang filter nito kaya nililimitahan ang pagtagas ng protina sa ihi. Ito ang dahilan ng pagbula ng ihi na nararanasan ng marami sa inyo. Napansin nyo ba? Marami sa mga may mahinang bato ay madalas ding nakakaranas ng mainit na pakiramdam sa loob, iritable, tuyong bibig, madilim na ihi, lalo na sa mga araw na kulang sa tulog. Ipinapakita ng mga sintomas na ito na ang katawan ay nasa ilalim ng oxidative stress
at banayad na pamamaga. Ang granada, pula, kapag ginamit ng tama, ay nakakatulong sa pagpapagaling ng kondisyong ito, kaya ang katawan ay nakakaramdam ng mas malamig, mas komportable, at ang bato ay bahagyang nakakapagpahinga. Nakarinig ako ng isang babae na 64 taong gulang na nagsasabi na dati labis siyang nag-aalala dahil sa resulta ng kanyang laboratorio na nagpapakita ng bahagyang mataas na creatinine at banayad na pagbula ng ihi. Siya ay umiiwas sa maraming pagkain ngunit laging tensyonado. Matapos siyang turuan na kumain ng kaunting buto ng granada sa tanghali kasama ang mas maagang pagtulog, pagkatapos lamang ng ilang linggo ay nabawasan ang pagkatuyo ng kanyang bibig, hindi na siya gaanong iritable at mas madali na siyang umiihi. Sinabi niya na hindi niya alam kung gaano kababa ang numero, ngunit mas gumaan ang kanyang pakiramdam. Para sa mga senior citizen, mga kababayan, ang pakiramdam ng gaan ay napakahalaga. Isa pang pinahahalagahan na benepisyo ng granada, pula ay ang kakayahan nitong suportahan ang mga daluyan ng dugo, na nakakatulong sa malambot at nababanat na mga dingding ng daluyan. Kapag malusog ang mga daluyan ng dugo na nagbibigay sustansiya sa bato, matatag ang daloy ng dugo sa bato, mas regular ang proseso ng paglilinis, at mas kaunti ang pagka-overload sa gabi. Ito ay nag-aambag sa pagbawas ng pag-ihi sa gabi sa ilang tao. Gayunpaman, ang granada, pula, ay kailangan gamitin ng may pag-iingat. Para sa mga may mahinang bato, sapat na ang kalahati ng maliit na prutas o isang maliit na mangkok ng buto ng granada bawat pagkain. Hindi dapat kumain ng labis dahil may tiyak na dami ng natural na asukal ang granada. Ang labis na pagkain ay maaaring magdulot ng mas maraming regulasyon sa katawan na hindi makabubuti sa bato. Ang pinakamagandang oras upang kumain ng granada ay sa tanghali o sa unang bahagi ng hapon. Hindi ka dapat kumain ng granada kapag walang laman ang tiyan dahil ang bahagyang asim nito ay maaaring magdulot ng heartburn. Hindi rin angkop ang gabi dahil maaaring maging mas sensitibo ang pantog, makakaapekto sa pagtulog at magpalala sa pag-ihi sa gabi. Ang granada ay dapat kainin ng sariwa, nguyain ng mabuti, at hindi dapat gawing juice at inumin ng regular. Ang juice ng granada, bagamat maginhawa, ay madaling magdulot ng mabilis na pag-absorb ng asukal na hindi angkop sa mga may mahinang bato o may diabetes. Ang mga gumagamit ng gamot sa presyon ng dugo o puso ay dapat kumain ng granada sa tamang dami at subaybayan ang reaksyon ng kanilang katawan. Mga kababayan, ang granada, pula, ay hindi isang mahiwagang prutas, ngunit ito ay isang napakamaingat na pagpipilian para sa mga senior citizen na gustong mapagaling ang talamak na pamamaga, bawasan ang pasanin sa bato, at suportahan ang pagpapatatag ng creatinine sa natural, mabagal, at tuloy-tuloy na paraan. Kung sa tingin niyo ay kapaki-pakinabang ang pagbabahagi na ito, pakikomento ng number 4 upang malaman ko na nakikipag-ugnayan pa rin kayo sa akin. At ngayon dumako tayo sa ika-5 prutas, isang prutas na napakapamilyar sa bawat pamilyang Pilipino. Ngunit kung mali ang pagkain, madaling magpalala sa pag-ihi sa gabi, at kung kainin ng tama, makakatulong sa paggaan ng trabaho ng bato ng malinaw, prutas, bilang 5, mansanas. Mga kababayan, ang ika-5 prutas sa listahang ito ay mansanas, isang prutas na napakapamilyar na halos bawat bahay ay mayroon, ngunit madalas ay hindi nauunawaan pagdating sa kalusugan ng bato ng mga senior citizen. Marami sa inyo ang nag-iisip na ang mansanas ay isang ordinaryong prutas lamang kinakain para sa lasa. Mayroon ding nag-aalala na matamis ang mansanas at ang pagkain nito ay magdudulot ng mas maraming paglilinis sa bato. Kaya naman, mayroong kumakain ng labis dahil sa tingin nila ay malusog, mayroon ding umiiwas ng husto dahil sa takot na hindi ito maganda.
Ngunit mga kababayan, ang mansanas ay mabuti o hindi, para sa bato ay halos ganap na nakasalalay sa kung paano ito kinakain. Ang pinakamahalagang katangian ng mansanas ay hindi matatagpuan sa tamis nito kundi sa soluble fiber, lalo na ang pectin. Ang uri ng fiber na ito ay may kakayahang panatilihin ang ilang toxin sa bituka na nakakatulong upang hindi na sila bumalik sa dugo. Kapag hindi na bumalik ang toxin sa dugo, hindi na kailangang linisin ulit ng bato, kaya nababawasan ang pasanin nito ng napakanatural. Pansinin nyo, marami sa mga may mahinang bato ay madalas ding nakakaranas ng pamamaga ng tiyan, hirap sa pagtunaw, pakiramdam na mabigat ang katawan pagkatapos kumain, lalo na sa gabi. Kapag mahina ang pagtunaw, mas maraming toxin ang naiipon at napipilitang magtrabaho ng mas matindi ang bato sa gabi, at ang resulta ay madalas na pag-ihi sa gabi at hindi mahimbing na pagtulog. Ang mansanas, kung kinakain sa tamang oras at tamang dami, ay makakatulong sa pagpapabuti ng pagtunaw at sa gayon ay hindi direktang mabawasan ang pag-ihi sa gabi. Nakarinig ako ng isang lalaking 70 taong gulang na nagsasabi na dati, gabi-gabi ay 2 beses siyang bumabangon upang umihi. Matapos siyang turuan na kumain ng kalahating maliit na mansanas sa tanghali sa halip na kumain ng kung ano-anong snack sa hapon at gabi, pagkatapos lamang ng ilang linggo ay naging mas gaan ang kanyang tiyan at naging mas tuloy-tuloy ang kanyang tulog sa gabi. Simple lang ang kanyang sinabi. Hindi naman ginagamot ng mansanas ang sakit kundi kapag kinain sa tamang oras, mas gumaan ang pakiramdam ko. Mga kababayan, para sa mga senior citizen, ang pakiramdam ng gaan ay napakahalaga. Gayunpaman, hindi dapat mali ang pagkain ng mansanas. Ang pinakakaraniwang pagkakamali ay ang pagkain ng mansanas sa gabi o bago matulog. Sa panahong ito, ang fiber sa mansanas ay maaaring magdulot ng mas maraming aktibidad sa bituka na magpapangyari sa pantog na maging mas sensitibo at magpapalala sa pag-ihi sa gabi. Bukod pa rito, hindi rin maganda ang labis na pagkain ng mansanas ng sabay-sabay dahil kahit natural na asukal ito, kailangan pa rin itong i-regulate ng katawan. Para sa mga may mahinang bato, sapat na ang kalahati hanggang 1 maliit na mansanas bawat araw, hindi na kailangan pa. Ang pinakamagandang oras upang kumain ng mansanas ay sa tanghali o sa unang bahagi ng hapon. Kapag ang digestive system ay pinakaepektibo, dapat kang nguyain ng mabuti at kumain ng dahan-dahan upang dahan-dahang maabsorb ng katawan upang maiwasan ang pagbibigay ng pressure sa bato. Isa pang mahalagang paalala ay ang paraan ng paghahanda ng mansanas. Ang mansanas ay dapat kainin ng sariwa, balatan kung mahina ang iyong digestive system. Hindi dapat i-juice ang mansanas at inumin ng regular dahil ang juice ay nagdudulot ng napakabilis na pag-absorb ng asukal na hindi na nakikinabang sa soluble fiber. Ang pinatuyong mansanas o mansanas na may asukal ay hindi rin angkop sa mga may mahinang bato. Para sa mga madalas na nakakaramdam ng lamig sa tiyan o mahina ang pagtunaw, maaaring lutuin ang mansanas ng bahagya, kainin ng mainit sa tanghali. Ang lutong mansanas ay mas madaling tunawin. Pinapanatili pa rin ang karamihan ng soluble fiber at napakaangkop sa mga senior citizen. Mga kababayan, ang mansanas ay hindi isang prutas na agad magpapalusog sa bato, ngunit ito ay isang napakagandang pundasyon para sa bato na gumana ng mas madali araw-araw. Kapag mas malusog ang bituka, mas kaunti ang toxin, mas maraming pahinga ang bato, at ang mga problema tulad ng pag-ihi sa gabi o pagod sa umaga ay unti-unting bumubuti. Kung sa tingin nyo ay kapaki-pakinabang ang pagbabahagi na ito, pakikomento ng number 5 upang malaman ko na sinusubaybayan nyo pa rin ako. At ngayon, dumako tayo sa ika-6 na prutas.
Ang prutas na may napakahalagang papel sa pagbawas ng pag-ihi sa gabi at pagtulong sa malalim na pagtulog, isang bagay na halos lahat ng senior citizen na may mahinang bato ay gustong makamit. Prutas bilang 6, peras, pula. Mga kababayan, ang ika-6 na prutas at ang prutas na may napakahalagang papel sa listahang ito ay ang peras, isang prutas na napakapamilyar, madaling bilhin, abot kaya, ngunit madalas ay hindi pinapansin pagdating sa pag-ihi sa gabi at pagtulog ng mga senior citizen. Marami sa inyo ang nag-iisip lamang na ang peras ay isang pang-refresh na prutas, kinakain para sa malamig na lalamunan. Ngunit mga kababayan, para sa mga may mahinang bato, ang peras ay may isang tahimik ngunit napakahalagang gawain. Iyon ay ang pagpapagaling ng pantog at pagpapagaling ng sistema ng nerbiyos, ng banayad, lalo na sa hapon at gabi. At alam nyo na, kapag humupa ang pantog, magiging mas kaunting sensitibo ang pakiramdam ng pag-ihi. Kapag nabawasan ang reaksyon na ito, mas malalim ang pagtulog, at kapag mas malalim ang pagtulog, doon lamang tunay na nakakapagpahinga at nakaka-recover ang bato. Marami sa mga senior citizen ang umiihi sa gabi hindi dahil sa pag-inom ng maraming tubig, kundi dahil ang pantog ay laging nasa estado ng stress at labis na sensitibo. Kailangan lang ng napakaliit na dami ng ihi ay gusto na agad umihi kahit hindi pa naman puno ang pantog. Ang peras ay may banayad na lamig at tamis na nakakatulong sa pagpapagaling ng lining ng urinary tract at pagbawas ng pakiramdam ng pagmamadali. Kapag hindi na gaanong nagko-contract ang pantog ng walang dahilan, unti-unting bababa ang dalas ng paggising sa gabi sa paglipas ng panahon. Napansin niyo ba? Sa mga araw na kulang sa tulog, mas pagod ang pakiramdam, mas mabigat ang ulo paggising sa umaga, at mas masakit ang likod. Ito ay dahil kapag hindi mahimbing ang tulog, kailangan pa ring gumana ang bato sa estado ng matagal na pagod. Hindi direktang gumagaling ang peras sa bato ngunit nakakatulong ito sa paglikha ng napakahalagang kondisyon upang makapagpahinga ng maayos ang bato. At para sa bato, ang maayos na pahinga ang unang hakbang sa pag-recover. Nakarinig ako ng isang babae na 69 taong gulang na nagsasabi na dati, gabi-gabi, ay 2 hanggang 3 beses siyang bumabangon. Minsan, pagkadilat niya ay gusto na agad umihi. Matapos siyang turuan na kumain ng kaunting hinog na peras sa unang bahagi ng hapon kasama ang mas magaan na hapunan, pagkatapos lamang ng ilang linggo ay naging mas tuloy-tuloy ang kanyang tulog sa gabi at minsan ay 1 beses na lang siyang bumabangon. Sinabi niya na totoo, mas malakas ang pakiramdam niya kapag nakakatulog. Para sa mga senior citizen, mga kababayan, ang pagtulog ang pinakamahalagang gamot. Bukod sa epekto nito sa pagpapagaling ng pantog, ang peras ay naglalaman din ng soluble fiber na nakakatulong sa pagsuporta sa pagtunaw at pagbawas ng toxin na naiipon sa bituka. Kapag mas maayos ang paggana ng bituka, mas kaunti ang toxin na babalik sa dugo at sa gayon ay nababawasan ang pasanin sa paglilinis ng bato. Ang koneksyon na ito ay napakatahimik, ngunit lalo na mahalaga sa mga may mahinang bato. Gayunpaman, ang peras ay kailangan ding gamitin ng tama. Para sa mga senior citizen, sapat na ang isang maliit na bahagi bawat pagkain, mga 1,000 porta hanggang kalahating medium-sized na peras. Hindi dapat kainin ang buong prutas ng sabay-sabay dahil maaaring magdulot ito ng lamig sa tiyan o pamamaga, lalo na sa mga may mahinang digestive system. Ang pinakamagandang oras upang kumain ng peras ay sa hapon, mga 4 hanggang 6 p.m. kapag ang katawan ay nagsisimulang lumipat sa estado ng pahinga. Ang pagkain ng peras sa panahong ito ay nakakatulong sa pagpapagaling ng pantog bago matulog. Hindi ka dapat kumain ng peras nang huli na malapit sa oras ng pagtulog at hindi rin dapat kumain kapag labis na gutom. Tungkol sa paggamit, ang peras ay dapat kainin ng natural na hinog, nguyain ng mabuti.
Para sa mga madalas na nakakaramdam ng lamig sa tiyan o madaling magtae, maaaring i-steam o lutuin ang peras ng bahagya, kainin ng mainit upang maging mas komportable. Hindi dapat inumin ang juice ng peras ng regular dahil madaling magdulot ng lamig sa tiyan at mabilis na pag-absorb ng asukal na hindi makabubuti sa mga may mahinang bato. Isang mahalagang paalala, ang mga may pagtatae, labis na lamig sa tiyan, o nilalamig ay dapat pansamantalang itigil ang peras. Kapag stable na ang katawan, maaari itong gamitin ulit sa maliit na dami at subaybayan ang reaksyon ng katawan. Mga kababayan, ang peras ay hindi isang prutas na agad magpapalusog sa bato, ngunit ang kabaitan at katahimikan nito ang siyang lumulutas ng isang napakahalagang problema. Iyon ay ang pagtulog. Kapag mas malalim ang inyong tulog, mas kaunti ang pag-ihi sa gabi, magkakaroon ng pagkakataon ang bato na bumalik sa dati ng unti-unti, tuloy-tuloy at ligtas. Kung sa tingin niyo ay kapakipakinabang ang pagbabahagi na ito, pakikomento ng number 6 upang malaman ko na nakikipag-ugnayan pa rin kayo sa akin hanggang sa mahalagang bahaging ito. At ngayon, ipagpapatuloy ko ang pagbubuod ng lahat ng 6 na uri ng prutas, at sabay-sabay ay tuturuan ko kayo kung paano pumili ng isa na pinakaangkop sa inyong katawan upang mailapat ng simple at pinaka-epektibo araw-araw. Mga kababayan, dumating na tayo sa punto na napag-usapan natin ang 6 na pamilyar na prutas: blueberry, mulberry, ubas, itim, granada, pula, mansanas, at peras. Ang bawat isa ay may sariling papel at iba't ibang paraan ng pagsuporta sa bato. Ngunit mga kababayan, ang pinakamahalagang bagay na nais kong bigyang diin ngayon ay hindi nyo kailangan at hindi rin dapat kainin ang lahat ng 6 na uri ng sabay-sabay. Marami sa mga senior citizen, kapag nakarinig ng mga listahan tulad nito, ay madalas na nag-aalala kung kailangan ba nilang kainin ang lahat o kung may masamang mangyayari kung may kulang. Mga kababayan, hindi kailangan ng bato ng maraming bagay ng sabay-sabay. Kailangan ng bato ang banayad, regular, at angkop sa bawat katawan. Kailangan lang pumili ng isang prutas na pinakaangkop, kainin ng tama sa tamang oras upang unti-unting mapabuti ang bato. Kaya paano mo malalaman kung aling uri ang nababagay sa iyo? Kung madalas kang nakakakita ng banayad na pagbula ng ihi, nagbabago-bago ang creatinine, madalas kang pagod ngunit hindi naman nilalamig, ang blueberry ay angkop na pagpipilian upang protektahan ang maliliit na daluyan ng dugo ng bato at bawasan ang talamak na pamamaga. Kung madalas kang nanghihina sa hapon, bahagyang nahihilo, kulang sa lakas, lalo na pagkatapos ng tanghalian, ang mulberry ay makakatulong sa pagpapalakas ng dugo, pagpapataas ng enerhiya ng banayad upang hindi na kailangang magtrabaho ang bato sa estado ng pagod. Kung madalas kang nilalamig sa likod, sumasakit ang tuhod, umiihi sa gabi na may kasamang pakiramdam ng lamig, ang ubas itim ay angkop na angkop dahil nakakatulong ito sa pagpapabuti ng sirkulasyon, bahagyang pagpapainit ng rehiyon ng bato, at pagbawas ng pasanin sa paglilinis sa gabi. Kung madalas kang nakakaramdam ng mainit na pakiramdam sa loob, irritable, tuyong bibig, madilim na ihi, lalo na kapag kulang sa tulog, ang granada ay makakatulong sa pagiging antioxidant, pagpapagaling ng talamak na pamamaga, at pagpapalamig ng katawan mula sa loob. Kung madalas kang nakakaramdam ng pamamaga ng tiyan, hirap sa pagtunaw, pakiramdam na mabigat ang katawan pagkatapos kumain, mas umiihi sa gabi kapag kumain ng huli sa gabi, ang mansanas na kinakain sa tamang oras at tamang dami ay makakatulong sa pagbawas ng toxin na babalik sa dugo, kaya mas maraming pahinga ang bato. At kung ang pinakamalaking problema mo ay ang madalas na pag-ihi sa gabi, hindi mahimbing na pagtulog, pagkadilat pa lang ay gusto na agad umihi, ang peras, pula, ang prutas
na dapat mong unahin dahil pinapagaling nito ang pantog at sumusuporta sa pagtulog. At ang pagtulog ang ginintuang oras para sa bato na makarecover. Mga kababayan, pagkatapos niyo makapili ng pinakaangkop na uri, panatilihin niyo ito ng regular sa loob ng hindi bababa sa 2 hanggang 3 linggo. Hindi kailangan ng marami, kailangan lang ng tama. Sa panahong iyon, pansinin niyo ang maliliit na pagbabago. Mas kaunti ba ang paggising sa gabi? Mas gumaan ba ang pakiramdam paggising sa umaga? Mas malinaw ba ang ihi? Ang mga pagbabagong ito ay karaniwang dumarating ng dahan-dahan ngunit totoo, at ang mga maliliit na pagbabagong iyon, ang tanda na unti-unting nabibigyan ng tamang nutrisyon ang bato. Mga kababayan, ang pag-aalaga sa bato sa katandaan ay hindi isang karera kundi isang paglalakbay na nangangailangan ng pasensya at pag-unawa. Huwag pilitin ang sarili na kumain ng labis na bagay at huwag masyadong mag-alala sa mga numero. Pakinggan ang inyong katawan, tratuhin ito ng mas banayad araw-araw. Kung nakinig kayo hanggang dito, gusto kong tanungin kayo ng isang huling tanong upang makipag-ugnayan. Aling prutas sa 6 na uri ngayon ang sa tingin nyo ay pinakaangkop sa inyo? Pakiiwan ang kaukulang numero mula 1 hanggang 6 sa ibaba upang malaman ko kung ano ang pinakainteresante sa inyo. At kung sa tingin nyo ay nagbigay ng pag-unawa, pag-asa o simpleng pakiramdam ng pagkakaisa ang video na ito, paki-subscribe sa channel at i-turn on ang notification bell. Tuwing linggo, magkikita-kita tayo rito, magbabahagi ng mga simpleng paraan ngunit makakatulong sa mas malusog na bato, mas malalim na pagtulog, at mas tahimik na buhay araw-araw. Naway palagi kayong maging malakas, payapa, at magkaroon ng malalim na pagtulog sa mga susunod na gabi.